Grabe, ang mura pala ng bilihin sa Thailand at sobrang advanced ng kanilang mga factory. Dito pa lang namin dito pero ramdam na namin ang pagod hanggang buto. Oh no! Nag-transfer kami mula sa Royal Hotel papuntang Shames Hotel para doon na magstay bago ang aming return flight. Nakakagulat lang, yun pala ang kanilang tuktok dito. Pero hindi naman namin nasakyan dahil may mga dala kaming baggage. Sabi nila, mas mahal daw ang presyo nito kaysa sa taxi. Maninibago ka talaga dahil sa pagkakaiba ng driver seat. Nasa kaliwang bahagi ito. At sa dami ng motorcycles, kahit traffic, lulusot ng lulusot. Pero kahit na ganun, malinis at maayos dito. Nga pala, 94% ng populasyon dito ay Buddhist at ang kanilang form of government ay constitutional monarchy. Pagdating namin sa hotel, iniwan na namin ang aming gamit dahil papunta muna kami sa Lucky Way Factory. If you wanna go with any business meeting, importante na mag-act ka as if na alam mo. Kahit wala ka namang maintindihan. Oo ka lang ng oo. Sa factory nga pala, nag-uusap ang big boss at kami about the TP Gold. Gamit nila na communication ay Chinese, kaya naman mapag-Google Translator ka talaga. Sa Lucky Way nga pala, maraming brand under nila. Isa na doon ang Dudulab. Mayroon silang maraming awards pati ang TikTok Shop, Lazada, and Shopee. Sila din ang suppliers kahit diapers, wipes, hanggang sa iba't ibang beauty products. Pati na rin bubble wrap at craft boxes. Gawa at deliver din nila. Marami silang empleyado na may iba't ibang tungkulin at ang dami ng orders. Pero ang pinaka-amazing ay ang kanilang robotic order picking system. Simpleng-simpleng nagpapadala ito ng mga order gamit ang robot. Hindi mo na kailangan maghanap dahil ang robot na mismo ang gagawa para sa'yo. Ang galing, diba? Naghahanap nga kami ng grilled restaurant at ang haba-haba ng lakad bago kami nakakain. Sila, medium rare, kami naman fully cooked. Baka kasi maimpatso kami. Oh no! Mga Pinoy ata ang may-ari dito kasi naka-OPM. Dahil sa sobrang pagod, ginawa na akong una ng dalawang to. Oh, may Chinese-American variant nga pala ako ng bape. Trinay ko. Hindi ako sanay. Pero ang lamig sa lalamunan. Legal pala dito ang marahiwaga. Kaya kahit sa water tank, may design. Swerte nga namin sa sapat namin kasi sobrang fresh and nakikita mo talaga ang mga gusali. Nung gabi, nagpunta kami sa palengke, mga 30 minutes lang naman ang lakad. Normal lang dito ang Mercedes-Benz. Nagpunta kami sa isang currency exchange stall. Mas mura nga pala dito kaysa sa mall or airport. Kaya dito na kami nagpapalit pero mas mura pa rin sa bank machine. Kahit may deduction sa bawat withdraw. Naniniwala rin pala sila sa manghuhula dito. Nung nasa palengke na kami, sobrang mura ng benta. Mapapamura ka talaga, pero wag mo lang i-convert, baka mag-double ang presyo. Mayaman din sila dito sa mangga, pero iba naman ang prutas nila na hindi namin kilala kasi iba yung hugis at tawag. Kahit akala nila na Thailand boy ako, umupo na lang ako. Sige na, ako na bahala. Pag-uwi, kumain nga kami ng papaya at binudol ko si Wugo kahit hindi niya alam at naiintindihan ng mga sinasabi ko. Sabi ko, tingnan mo, may double eyelid ka, ako wala. Sana nakuha niya yun, no? Dahil inantok na ako. See you tomorrow!